po natin ngayon yung issue ni Chad Gamad at saka ni Apple David. Sino po ba si Apple David? Hindi po siya kamag-anak, by the way. Si Apple David po ay isang courtside reporter ng isang tanyag na basketball league dito sa Pilipinas. And si Chad Gamad naman po ay isang college basketball player na 18 years old po. Inamin po sa isang live stream ni Apple na sila po ay in a relationship. So panoorin natin ng konti iyon. Super young. You have a choice not to date an 18-year-old. But I also have a choice to masama bang bigyan ng chance yung nag-click eh. Anong gagawin ko? Nag-click eh. What am I supposed to do? Hindi naman po mali yung kanyang main reason na nag-click. Ako, like, I am against yung masyadong mataas yung age gap nyo. Ako, dito lang ako sa yung mga dati kong nakadate, ang age gap namin is more or less mga 5 years. Sa mga dati kong nakadate, yung asawa ko ngayon, ang age gap namin is only 3 years. Ayoko na masyadong mataas o masyadong mababa. Hindi ako agree pag makikipag-date kayo 10 years to 15 years ang age gap or more. Now, posible. It might work. Pero, pinapahirapan nyo ang sarili ninyo. Okay? Kasi magkaiba kayo ng energy level. Pag mas matanda siya sa'yo, like that person is gonna be slower than you, you're gonna have more energy. Kung gusto mong lumabas, siguro, this person, hindi siguro siya makalabas because that person, kung 20 years ang age gap ninyo, kung gusto mong lumabas, siguro hindi to masyadong makalabas kasi pagod. Yung mga ganun sitwasyon. So, ako may mga kakilala ako dito na nag-divorce because of that. Nag-divorce kasi yung babae bata, yung lalaki matanda, yung babae mabilis kumilos, yung lalaki mabagal. Bakit? Kasi 15 years ang age gap nila. Yung babae laging galit. Bakit mabagal siya kumilos? Kasi matanda na yung lalaki. Ang reason niyan kung bakit hindi siya mali, kasi 18 years old na si Chad, okay? Legal adult na siya. Pwede na siyang gumawa or mag-decide para sa sarili niya. Kung gusto niyang pakasalan bukas si Apple, wala namang problema yung 18 eh. Yeah, pwede na silang mag-relationship. Pero, yung layo ng age gap. Yung layo. Tapos, kung titignan mo pa yung rason niya, netong si Apple, yung rason niya, nag-click. Ano yun? Ano yun? Lego? Like you gonna be in a relationship with somebody because it click? Ganon? Ano yung laruan? Like, akala ko ang sasabihin nito is, oh, I like him because he's hardworking, he's very disciplined, he's responsible,
he is mature. Pero ano yung sinabi? Nag-click. Napakababaw, pambata ang rason. Apple, pwede niyang gawin yun. Hindi na kailangan ng basbas sa kanyang magulang. Kung gusto nilang bumili ng bahay at at ilagay yon sa under the mortgage ng isang bangko, under their name, pwede nilang gawin yun. Kasi nga mga legal adult na sila. Okay, so ang sinasabi ko lang po rito mga Lods, kung batas po ang basihan natin, I guess we don't have any leg to stand on, quite literally doon. Pero of course, some people are arguing na yung prefrontal cortex kasi ng isang tao, magfu-fully develop yan ng around 25 years old ka and some even later in life. Meaning to say, hindi ka pa talaga truly mature kung... Okay. Ito pa, sinasabi niya, hindi ka pa mature pag hindi pa develop yung prefrontal cortex. What? What? If you want to judge somebody based on their maturity, you should judge them based on their decision. How does that person make choices? Pabago-bago ba ng isip? Like, papaano siya how does that person make decisions? Pabago-bago, yun nga, kasi sabi ko lang, pabago-bago ba ng isip? O yung direction niya sa buhay is diretso? Hindi sa age. Tsaka hindi, kasi maraming matatanda na parang mag-isip, parang bata eh. And meron naman mga bata, sometimes, na pag mag-isip sila, like, very mature. They know what they want to do in life. On a very early stage, on a very early age. Kung hindi pa fully develop yung prefrontal cortex at hindi ka pa pulido sa decision making, kasi yung prefrontal cortex nyo, yan yung tumutulong matulungan kang mag-decide sa mga bagay-bagay. Kaya nga yung GAB inhibitors or yung GABA inhibitor sa alcohol, ang unang inaatake niyan is yung prefrontal cortex mo, di ba? So kaya pag nakainom ka, medyo nahihirapan kang mag-decide. Pero in this case kasi wala naman pumipigil sa kanila na to be in a relationship except yung mga tao na na-off dito sa ganitong klaseng relationship. Now, ako kasi wala akong magagawa kasi batas yan mga idol eh. Kung yan yung gusto nila, trip nilang gawin sa buhay nila, bahala sila. Pero wag kayong mag-alala. Syempre, Nico David to, medyo mangungupal ako towards the end of the video, di ba? Pero syempre, gusto natin matuto sa mga ganitong bagay. Now, given all that legal context sa atin, siguro mas maganda mag-react na tayo, di ba? It's time. Okay, so eto po yung kanyang nag-live yata sa Instagram na yata ito or sa Facebook. Tapos ni-record siya. Tapos syempre yung mga tao na hindi pabor sa ganitong relationship, nakiki-moral high ground sila dyan. Hindi ako pabor nga eh. Kasi if you look at statistics, people who have larger age gap have a higher chance of divorce. Tapos yung pa energy level, magkaiba sila ng energy level. Tapos ano pa? Okay. Ano pa ang possibility pag magkaiba ang age gap? Pwedeng maging widow yung mas bata. Granted na they were healthy, granted na they live a long life. So let's move forward in time. Granted na itong dalawa, nag-asawa, they have kids. So ang age gap nila, hindi ko na, 10 ba? 13? Whatever it is, granted, kasi 'di ba mas matanda itong si Apple. Okay, granted 60 na siya. So yung lalaki nasa 50.
So, etong si Apple, mag-retire na, etong si lalaki, nagtatrabaho pa rin. You know, hindi maganda eh. Hindi sila parehas eh. How can you live a fulfilled life? How can you live a fulfilled relationship kung magkaiba kayo? Ikaw mag-retire ka na, etong hindi pa, matagal pa bago mag-retire. Pag nag-retire siya, malayo na yung agwat mo. You know what I mean? Etong si lalaki, pag nag-retire, kunwari, di ba, 60 na siya, etong si Apple, 70 na. Like, super layo na. Okay. Pakinggan natin. Pinakayo ko yung commercial eh. May question dito. Bakit ayaw mo po sa ka-age range nyo? It's fine. Dito talaga nagigets. Ano ba yung mali para sa inyo? Tatanungin ko lang yung mga tao. Kunyari, Sinabi ko na nga eh, magkaiba kayo ng energy level. Magkaiba kasi nga, kung sino ang mas matanda, iba na ang energy level ng matanda sa bata. Ano pa? Hindi kayo parehas, yun nga, sa buhay. Pag nag-retire ka, kunwari 20 years age gap. Mag-retire ka, 70 ka, tapos yung, kunwari, yung ka-relationship mo, 50. O di hahabulin ka pa noon, tapos pag nag-retire na yung ka-relationship mo, pag naging 70 na, 90 ka na. Tapos, on average, okay, ang namamatay earlier is lalaki. Di pag malaki talaga ang agwat, magiging widow siya for a long time. Magiging mag-isa siya for a long time. Naintindihan mo yon? 30 years old, 30 years yung age gap. Kaso 30 years old at saka 60 years old yung pumasok sa isang relationship. Or ibahin natin, 20 years old at saka 40 years old. So 20 years yung age gap. So when does it look wrong? Siguro, sa ano kasi natin, sa psychological development natin or sa human development din kasi, iba-iba ng stages yung buhay natin, di ba? Kung 20 years old ka to 30 years old, iba yung ginagawa mo sa buhay mo compared dun sa 30 to 50 years old na mas marami na silang nakita sa... Sinasabi ko eh, and not only that, the energy level, your energy, magkaiba. Iba yun sa matanda. Pag matanda ka, mabilis kang mapagod. You forget things more easily. You're not the same as you were when you were younger. Buhay nila. So, I guess yung experience disparity, yung unang kino-question ng tao rito. And of course, yung physical appearance ng isang 20 years old at saka isang 40 years old. Ang problema kasi, mga lods, mamaya na. Nico David, dulo. Isang bar ka lang, di ba? Nag-usap na tayo. Wow. Hindi, kasi mukha talagang bata. Mukhang totoy talaga, di ba? Alam mo yon? Anong kinalaman nun kung mukhang totoy o mukhang matanda? So what? I'm not talking about that. Tingnan mo yung mukha ko. Yung mukha ko, mukha na talaga akong edad ko. Kasi kita mo, ang dami kong balbas. Di ba? Ito, parang ano pa lang eh. Mamaya na nga yun. Yung mga ganun, dali na natin. No? Sa buhay ba natin, lagi tayong nakakapili? Paano yung mga... Yes. Yes. Hindi kasi, ang inaano niya dyan, yung irrationality of love, yun yung dinidepensa. Yes. Kailangan mo talagang pumili.
When you're in a relationship, talagang kailangan mo pumili, kailangan mo talagang pag-isipan. Hindi pwede na hindi mo pag-isipan. Because if you don't, babalik yan sa'yo. Kailangan mong pag-isipan yung mga ginagawa mo, yung relationship mo. Kanya, di ba? Sabi ni Shakespeare, di ba? Very poetic yung kanyang stand dyan. The heart wants what the heart wants. So, ganun siguro, okay lang. Yan na, isa pang problema yan dito sa mundo. Because they think love is a feeling. It is not. If you based on love in your heart, it's very unstable. Kaya nga, you make the choice. Pag-isipan mo. The mind must control the heart. Not the heart controls the mind. Naman yun, ganun talaga eh. Legal adult naman yung kanyang inibig, hindi naman yun minor de edad. So, good. Hindi naman yung pinag-uusapan dito eh. Kung, yes, we know that there are, yeah, I get what you're trying to say, pero hindi yun eh. Yung age gap pinag-uusapan eh. True, di ba? Well, we can't really fault her for that, di ba? Tuloy natin. Kung yun yung gusto niya yung matangkad na... alam niyo sa nanonood kasi ako ng The Boys eh. May isang character doon si Frenchie, di ba? Alam niyo yung yung tinapay ng French, yung baguettes. Slow smoke barbecue at a fast Sorry food guys, place. kasi Barbie say what? daming commercial eh. Sorry ah. If you're living with severe alopecia areata, it's time. Sorry. Sabi ko sa dulo, di ba? Ano yan, i-dislike niyo yung video kahit isa kasi na-break ko yung promise ko eh. Kailangan eh, hindi ko na mapigil eh. Yung kaupalan ko, sumisirip na naman eh. Matuloy. Bagay na biglang dumating na lang na sitwasyon. Tapos, sometimes you just can't explain it. Oh, that's the irrationality of love. Love is not rational to begin with. Diba? O, tignan nyo yung standard ni Nico David. Oh, walang rational daw ang love. You can't explain it. Walang meaning. O, bahala ka. Pero, yung mga ganyan, walang meaning. Kasi walang meaning ang pagmamahal nila, di wala ring meaning yung relationship nila. Kasi, ako nung pinili ko yung asawa ko, may meaning eh. May rason kaya ako siya pinili. Pinili din ako for a reason. There are ways to think kung, di ba, yung iba kasi mas gusto nilang mga arranged marriages. Bakit? Kasi that's the only way that you can control love. Kung kunyari, ikakasal ka sa isang may yung kunyari kung yung union nyo is very good for your family, di ba? Kunyari, dalawa kayong malaking political dynasty, magsasama kayo. Eh di mas lalakas yung political dynasty nyo, di ba? So, these are the rationality of love. Pero yung positioning niya rito, it's irrational. It's emotional, di ba? Yay! Di ba? Yung kikiligin ka, yung gaganito. Kaya nga unstable eh. Unstable. You following your heart, kaya magulo. Pag ginawa mo yun sa buhay mo, magiging magulo talaga ang buhay mo. You need to stabilize the instability of life. Yung magulo, kailangan ayusin mo para maging may direction ka. Magulo na nga ang buhay, magulo pa yung mga choices mo. Paano ka magkakadireksyon sa buhay? Ginugulo mo palalo, sinisira mo palalo yung buhay mo. Anong klase yun? Then, naka-off pala yung
Teka lang. Yan, ito. Yan. Yan yun eh. Yun, di ba? Ten, 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 ten. Yan. Let's play. Talay natin. Like, I cannot explain it. Ako, I can explain. Mahilig ka sa matangkad na mababa yung edad. Very good. Sa mga bigets, di ba? Ano yung kinakain ng French? You like some big, you like some omelette du fromage with the bigets. So, Hindi ko mapigil. Pasensya. so dito na lang po ako. Yun lang naman, yun lang ang mga masasabi ko dito. There's nothing more to add. So, everybody have a good day and I'm peacing out.